Sumusweldo ka pero hindi naman nakikita ang breakdown nito? Alamin ang kaparusahan nung nagpapasweldo ha. Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sumisweldo ka nga pero hindi mo naman nakikita ang breakdown nito? Nako, bawal ito. Hulaan ko, siguro ang favorite number mo sa kalendaryo ay 15 o 30. Uy, syempre, sino ba naman ang hindi nag-aabang ng sweldo? Pero teka, paano kung sumisweldo ka nga pero ang breakdown nito hindi mo naman nakikita? Nako, alam mo ba na ayon sa Korte Suprema na kahit hindi direktang ipinag-utos ng labor law ang pag-issue ng employer ng payslip, ang bawat empleyado ay dapat mabigyan nito dahil isa ito sa kanilang mga karapatan. At alinsunod sa Book 3 Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang payslip ay dapat naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Una, bilang ng araw na sakop ng payslip. Pangalawa, rate of pay, kada oras, araw, linggo o kada buwan. Pangatlo, sahod para sa regular work, pati na rin ang overtime work. Pang-apat, ang binawas sa sahod. At ang panglima, ang halaga ng sahod ng empleyado. Kaugnay nito, dahil isa sa mga layunin ng Department of Labor and Employment na protektahan ang kapakanan at karapatan ng bawat manggagawa. Sila ay naglunsad ng isang hotline noon pang 2016. Ayon sa DOLE, kinakailangan lamang i-dial ang 1349 kung saan maaaring dumulog para sa mga reklamo kaugnay sa hindi magandang karanasan sa kanilang trabaho. Kaya naman sa mga employer, ipiprint lang naman ang payslip in 1 piece of paper. Hindi naman ito online shopping. Bakit parang kailangan pang i-order? Kung paano i-highlight ang kaltas, dapat ganun din sa kinita ng empleyado para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito.